In recent chapter nga nabanggit ni Harul na according daw sa alamat ng Elbaf 2 beses na daw nasisira ang mundo. At obviously alam na natin exactly kung kailan yung ikalawang pangyayari na nasira ang mundo. At during nga ito sa panahon ni Joy Boy, 800 to 900 years ago sa kasagsagan ng Void Century. Sa panahon nga na to naglagay ng border ang Wano para hindi na ulit sila maapektuhan once na mangyari ulit itong paggunaw ng mundo o yung pagtaas ng karagatan. At ang representative nga na Sun God Nika during sa oras na to si Joy Boy mismo. Pero nag-fail nga itong si Joy Boy na protektahan ang mundo. Ngayon ang magiging tanong kailan kaya exactly nangyari yung unang naging paggunaw ng mundo? Bali sa tingin ko nga may sagot na tayo dito. Dahil kung i-apply nga natin yung logic ng paggawa ng Wano sa borders nila, mahalin tulad nga natin dito itong Alabasta. As per One Piece Wiki nga 4,000 years old na daw itong Alabasta. Bali kung mapapansin nyo guys gaya nga sa Wano na naglagay ng borders bilang precautionary measure sa possible na paglubog ulit ng mundo mula sa karagatan, kapansin-pansin nga na ganito rin yung pagkakastructure sa Alabasta. Meaning possible na 4,000 years ago nangyari yung unang naging paggunaw ng mundo. At ang specifically ngang nagligtas sa mga tao during sa oras na to yung original na Sun God Nika. So konektado nga dito yung later on na pagbabanggit ng mga giants na hati daw ang opinion nila patungkol kay Sun God Nika. Which is meron ngang nagsasabi na liberator daw talaga itong si Nika. At meron din namang nagsasabi na distractor daw talaga ito. Bali obvious naman yung rason kung bakit nagkaroon ng ganitong ideas ang mga giants. Dahil base nga kay Harul sa tuwing mag-a-appear daw si Sun God Nika may malaking pagbabago na nangyayari sa mundo. Meaning sa tuwing ma-awake itong legendary devil fruit na Hito-Hito no Mi model Nika nasisense ng devil fruit na to na malapit ng magunaw ang mundo. Or simply alam ng devil fruit na to na may gagawing hindi maganda ang mga nasa panig ng kasamaan. As per Gorosei nga kusang umiiwas daw itong devil fruit na Hito-Hito no Mi model Nika na para bang meron daw itong sariling pag-iisip. Ngayon kung yung soul nga ng totoong Sun God Nika naka-attach mismo sa devil fruit na to, it makes sense lang na nararamdaman nito kung kailan ang tamang oras para ma-awake siya. At dahil nga sa nasa panganib na ngayon ang mundo at nagbabadya itong si Im-sama na sirain na naman ang mundo, we assume na ito yung rason kung bakit nagpa-awake itong devil fruit na to kay Luffy. In short kaya nagkaroon ng idea ang mga giants na distractor si Sun God Nika dahil once na mag-fail nga ang nakatadhanang Sun God sa ira niya na iligtas ang mundo namimisinterpret nga ito at inaakala na yung Sun God ang gumagawa ng kasiraan sa mundo, where in fact hindi naman talaga. Simple nag-fail lang yung tinakdang Sun God na protektahan ang mundo. Kaya naman once na magtagumpay nga ngayon si Luffy bilang Sun God na protektahan ang mga tao laban kay Im-sama panigurado itong idea ng mga giants na distractor itong Sun God Nika mabubura na. Mapapalitan nga ito ng positibong pananaw patungkol sa Diyos na to. Anyway ngayon mag-focus nga tayo sa mas detalyadong appearance ni Sun God Nika. Gaya nga ng sinabi ko sa chapter review natin unlike nga sa ni-reveal ni Husu na parang silhouette lang yung ipinakita ngayon nga kahit papano na detalyado na itong si Sun God Nika. Pero ano ba ang pinakakapansin-pansin sa itsura niya? Yes, given na talagang kamukha siya ng Gear 5 ni Luffy since literal ngang sa kanya nakabase itong Hito-Hito no Mi model Nika. Similar nga sila ng ngiti, buhok at even clouds na nakabalot sa katawan nila. Pero ang pinakakapansin-pansin nga dito itong armas na hawak-hawak niya. Marami ngang nagsasuggest na itong espada daw na hawak ng Sun God Nika very similar sa espada na nakita natin sa Elbaf. Yes, may pagka-similar nga ito. Though hindi nga natin masasabi na ito mismo itong espada na to. Kumbaga ang tingin ko nga dito more on parang religious belief similar sa mga Katoliko
na bumibili ng rosaryo o anumang related sa religion nila. Bali hindi nga itong espada na to ang pinaka nakaka-curious sa picture na to. Bagkos itong kalasag na hawak-hawak niya. Kung mapapansin nyo guys meron nga itong marka ng araw. Marka na ilang beses na nating nakikita sa kwento ng One Piece. Pinaka na-emphasize nga itong logo na to during Wano arc, since nakatatak nga ito sa mismong simbolo ng Kozuki family. Bukod nga sa Kozuki family ng Wano nakita na rin natin itong simbolo na to sa Fishman Island. Similar nga sa gantong simbol yung tato sa braso ni King Neptune. Hawig nga rin ito sa logo ng Sun Pirates. Sa recent arc naman na Egghead Island arc nakita rin natin itong simbolo na to sa mismong Sorbet Kingdom. Itong simbolo nga na to ang pinagdadasalan ni Kuma. During Skypiea arc naman makailang simbolo rin na similar sa ganito ang nakita natin. Even itong mismong Alabasta similar nga rin yung simbolo ng nasyon nila sa logo na to. So ano nga ba ang ibig sabihin ng simbolo na to? Bali ano ba ang common denominator ng mga nabanggit kong lugar na nakita natin itong araw na simbolo? Itong Wano, Fishman Island, Skypiea at Alabasta. Lahat nga ng mga lugar na to may hawak na mga poneglyphs. Itong Alabasta nga nakita nating may poneglyphs sa libingan ng mga hari. Sa Fishman Island naman literal nga na merong dalawang poneglyphs. Itong sa Wano naman nakatago sa ilalim ng lumang sibilisasyon nila. At itong sa Skypiea nakatago rin sa ilalim ng upper yard. Alam naman natin na itong mga poneglyphs ginawa para ma-preserve ang history o yung katotohanan na nangyari during Void Century. Since kapag nasa normal na papel o libro nga lang isusulat ang history, sisirain nga lang ito ng world government. Meaning obvious naman na itong mga lugar na may hawak ng mga poneglyphs kalaban ng world government. Ibig sabihin itong mga lugar na nabanggit ko ang mga lugar na kakampi o alyansa ni Joy Boy during Void Century. At sa tingin ko nga kakampi rin sila ng unang Sun God Nika. Possible nga na ito yung na-realize ng dating reyna ng Alabasta na si Nefertari Lili, na pagtanto niya at some point na related ang Alabasta sa unang Sun God. Kaya nung time na sasali na ang Alabasta sa 20 Kingdoms para pabagsakin ang Ancient Kingdom, bigla ngang nag-back out itong Alabasta. Nag-back out sila nung malaman ni Nefertari Lili na mali itong tinatahak niyang landas na pagsali sa world government. Anyway, in summary nga sa topic natin itong nabanggit nga ni Harul na 2 beses na daw nagugunaw ang mundo. Yung unang ang catastrophe na to we assume na nangyari 4,000 years ago. Ang ebidensya nga natin itong pagkakabuo sa Alabasta. Dahil similar nga sila ng borders ng Wano na binuo para pang-prevent sa pagtaas muli ng karagatan. Ang inatasan ngang magliligtas sa mga tao sa panahon na to yung original na Sun God Nika. Yung ikalawang catastrophe naman nangyari 800 to 900 years ago during Void Century, kung saan si Joy Boy naman ang inatasan na maging tagapagligtas ng mundo. At ngayon nga nagbabadya na naman itong paggunaw ng mundo. At this time nga ang naatasan na magliligtas sa mundo itong bida natin na si Luffy. Bale ayan na nga yung topic natin patungkol sa possible na paggunaw muli ng mundo ng One Piece. Sana nga natripan nyo itong topic natin ngayon. So yun lang, peace!